Happy midweek po sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ng pagbabasa sa aklat ng Genesis. Ano po? Nasa Genesis 20 na tayo. Sana po ay pakinggan nating mabuti at samahan ako sa pagbabasa ng banal na aklat na ito na ang istorya ay talagang napakaganda. Pero bago natin ipagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa kalahating sanling kong nadaan na kami po inyong biniyayaan ng masaganang pagpapala sa aming material na kalagayan, sa pisikal na taglay, sa buhay at lakas na patuloy niyong pinapahiram sa amin, sa pagpapagaling niyo po sa aming mga karamdaman at sa espiritual na kalagayan na lagi niyo po kaming pinapaalalahanan sa bawat aming pagkakamali. Humihingi na rin po kami ng tawad sa mga kasalanan na aming nagagawa, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga hindi na paglalaban ng tukso at sa aming mga kahinaan. Ama, sa gabing ito, muli kaming lalapit sa inyong paanan at hihingi ng katalinuhan bulot sa inyong banal na espiritu upang ang aming babasahin ay maging inspirasyon po namin sa aming buhay at maipamahagi namin sa iba. Pagpalain mo po niyo ang bawat manunod at makikinig sa gabing ito na sana ay makapulot sila ng mabubuting aral at makita nila ang inyong biyaya na laging pinamamahagi sa amin. Maraming salamat po at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po itong hayanan natin at simulan na natin ang pagbabasa. Simulan na po natin ang pagbabasa sa Genesis 21 hanggang 18. Umalis sina Abraham at Mamre at papunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kedes at Sur. Hindi nagtagal lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao ay kapatid niya. Kaya pinakuha si Sarah ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi nagpakita ang Diyos kay Abimelech. Ano po? Sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, mamamatay ka dahil kinuha mo ang babae yan na may asawa na. Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, sinabi niya, Panginoon, bakit niyo po ako papatayin? At ang mga tauhan ko, wala po akong kasalanan. Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sarah. Siguro nabighani ang Haring Abimelech sa kagandahan ni Sarah. Talagang si Sarah po ay napakaganda. Sinabi rin ni Sarah na kapatid niya si Abraham. Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sarah. Ito po ay kinakausap ng Diyos ang hari sa pamamagitan ng panaginip. Ano po? Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, Oo, alam ko. Wala kang masamang balak, kaya hindi ko pahihintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta. At ipapanalangin ka niya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka, pati ang lahat ng tauhan mo. Kinabukasan maagang pinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang panaginip at labis silang natakot. Pagkatapos pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? At inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko. Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa? Sumagot si Abraham, bakit ko po wala ni isa man dito ang gumagalang sa Diyos? Kaya naisipan ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami pero sa ama lang at hindi sa ina at napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sarah na ipakita niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Totoo palang magkapatid sila pero sa ama lang. Sa ganitong pong paraan may papakita niya ang pagmamahal niya sa akin. Ibinalik ni Abimelech si Sarah kay Abraham
At binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka at aliping lalaki at babae. Pagkatapos sinabi niya kay Abraham, payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan nyo gusto. Natakot yung hari. At binigyan pa sila ng magandang buhay. Sinabi rin niya kay Sarah, bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Napakaganda. Nakita po natin ang nangyari sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Na natakot ang hari sa ginawang pagsisinungaling ni Abraham, kaya ibinalik at sa takot ay binigyan pa siya ng kabuhayan. Mga kapatid, lahat po tayo ay may nagagawang pagkakamali at pagkukulang na alam natin na kung minsan ito ay gawa-gawa natin para iligtas ang ating mga sarili. Salamat po sa pagkikinig nyo at panonood, pakikisama sa akin sa gabing ito. At sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa istoryang aming nabasa ngayong gabi na pinagsalu-saluhan namin na tunay nga pong napakaganda. Ito po isang aral sa amin. Salamat po at muli kaming hihingi ng pagpapatnubay sa inyo sa kalahati pang sanlinggo na kami po itatahak sa realidad ng buhay. At humihingi po kami ng pagsanggalang at pagkikisama sa amin ng inyong banal na Espiritu sa aming isipan upang kami sawayin sa mga hindi nyo nais na aming gawin. Salamat po muli at sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin at patuloy namin pinapalangin sa inyo, Ama, at pinagpapasalamat ang kalagayan ni Brother Winnie na salamat po siya nakauwi na sa kanilang tahanan. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, makita-kita tayo muli sa makalawa sa araw ng Biyernes. Ito po ay Sabat na. Muli po, Happy Midweek sa lahat.